morning po mga ka-farm. So muli, welcome to my channel, Ka-Farm TV sa YouTube. Muli po, isa pong mapagpalang umaga. So ngayon, tayo po ay naandito sa atin pong isang exclusive area dito po sa Maragondon, Cavite. So sa akin po mga solid subscribers at solid ka-farm, hindi na po bago sa inyo ang lugar kung nasaan po tayo ngayon. So ito po yung ever since ay lagi ko pong kino-content. Ito po yung ilog dito po sa may area ng Maragondon, Cavite, kung saan ay ito po ay napakalinaw at napakalinis po ng tubig. So sa kasalukuyan hanggang ngayon meron pong dalo yung tubig natin, at yan po ay sapat na para po magamit natin sa atin pong mga activity dito po sa farm ng ating pong boss, kay Boss Red Sisit. So sa kasalukuyan, second day of second shot natin mga ka-farm. So pagdating po sa chemicals, hindi ko po pwedeng i-detalye sa inyo ng buo. Una, dahil ito po ay isang exclusive client ko, at iba po yung treatment namin dito compare po sa treatment sa ibang mga area. So muli, sinishare ko po sa inyo, ang Ka-Farm TV po ay hindi po nangiiwan. Ang Ka-Farm TV po ay nananatiling nandito lang hanggat po kailangan ng atin pong mga solid na mga ka-farm. Sabi ko nga, si Boss Red ay nasa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya, at tanging ako lang po ang nag-aasikaso dito sa farm na to, at meron po akong mga sinusweldohan na tao dito sa tulong po ng aking pong boss at financier na si Tatay Cesar Isumbal. So shoutout po kay Tatay Cesar Isumbal, dyan po sa Lemery, Batangas. Kahapon po nandito siya, kahit po siya ay medyo nahihirapan maglakad dahil siya po ay isang mild stroke, pero active pa rin po sa mango industry. Tatay, good morning, shoutout. Salamat pa rin sa patuloy na pagtitiwala at pagiging isang tapat na kaibigan, at isa sa isinuturing kong ama na din po sa atin pong mango industry. So si Tatay Cesar Isumbal po ang isa sa mga buyers natin sa ating mga nagiging demo. So ito rin po ang naging dahilan kaya actual niya po nakita ano ba yung ating pong mga ginagawa at ano po yung naging resulta ng ating pong mga ginagawa. Kaya sabi po niya sa akin, sige, humanap ka ng area at ako ang magpipinance, ikaw ang mag-asikaso, at sharing tayo sa kita. At yun nga po nangyari. At yun naman, meron po kaming agreement dito ng aking pong boss na sharing. So meron pong 30% na mapupunta sa aking amo, at ang lahat po ng expenses ay kay Tatay Cesar Isumbal, at ako naman po ang nagsisilbing tao sa technical, at syempre ako po ang masusunod pagdating sa mixing at lahat po ng activity, close monitoring and application ng lahat po ng mga kailangan sa ating pong farm. So bale, kami po ay naging business partner dito sa area na to into 3. At yun nga po, wala pong gastos yung may-ari ng lupa. Meron po ako naging financier, at lahat po ng gamit dito sa farm ay provided po ng akin pong boss na si Boss Red Sisit. Sa kanya po yung makina, sa kanya po yung hose, at syempre sa kanya po yung manggahan, at may libre pa po kaming service dito nung kanya pong tauhan. Pero lahat po ng sweldo ng tauhan dito ay finance po yan namin ni Tatay Cesar Isumbal. So ito po ay content ko lang para ma-share sa inyo yung mga kasalukuyan po na nangyayari. So dahil lang nga po ito po ay isang sharing contract ko sa akin isang boss, pinili ko na rin pong ibahagi sa inyo, kasi marami pong nagtatanong ano ba yung tamang sharing sa pagmamangga. Ayan po ay nasa usapan ninyo. Katulad nga po sa ibang mga areas, meron 25%, meron 20%, kasi nga po yan ay laging nakadepende ano ba yung mga gagawin sa area. May condition ba yung farm, meron bang kailangan linisin, mahirap ba yung daan. Meron po kasi tayong mga i-consider dyan, kasi sa totoo lang po, pagdating po sa chemicals, talaga po medyo mahal na po ngayon compare sa dati. At ang pagmamangga po, ito po ay meron kasamang pakikipagsapalaran. Kahit po nandyan yung teknolohiya, kahit po nandyan yung atin po mga ginagamit na gamot, kapag tayo po ay biniro ng panahon, ay minsan po napupuruhan din tayo. At sabi ko nga, bago naman po tayo nagkaroon ng isang solidong protocol, ang Ka-Farm TV Mingo Protocol, ito po ay hindi po natin tinuklas ng maghapon at magdamag lamang. Marami po tayong pinagdaan ng pagsubok. At nun nga po na ito po ay na-develop ko na at ganap na pong buo, nagsimula na po ako na ito po ay ibahagi sa iba. So sa kadahilanan po, nasa tawag po ng pagkakataon,
ito po ay naging advocacy natin. At marami po ang nagsasabi na bakit daw po tayo ay naniningil ng ating advisory fee. Compare po doon sa binibigay ko pong kaalaman sa inyo na kayo po ay paulit-ulit na nalulugi sa inyo pong mga production. Kakarampot lang po yung inihingi ko pong advisory. Dahil ang magbangga po ngayon, kapag kulang ka po sa kaalaman, kahit po gano'ng kadami ang kapital mo, mahihirapan ka po na mag-recover at mag-succeed sa inyo pong mga area. Pangalawa, willing naman po akong tumulong. Pero habang tumutulong po ako sa inyo, kailangan ko rin pong asikasuhin at suportahan po ang pangangailangan ng akin pong pamilya. Dahil simula po nung ako ay maging mango farming advisor, ito na po yung nagsilbing trabaho ko. Bagamat hindi po ganun kalaki ang kita, ay sapat lamang po para kumain na 3 beses maghapon ang akin pong pamilya. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin pong advocacy. Unang-una po sa akin pong number 1 tatay sa industriya ng mangga ay Tatay Cap, Vice Mayor Lito Arenas. So maraming salamat po tatay. Isa po kayong tunay na may puso sa mga magsasaka. So kung nasaan ka po ngayon, ito po ay deserve talaga ninyo. Sa mga hindi po nakakaalam, kahit po nasa Mindoro po ako, nag-uusap na po kami ng tatay dito Arenas. At dumating nga po sa point na nahihiya na po ako sa kanya sa sobrang dami po ng mga invitasyon niya na sa akin na ini-invite niya ako. So nagkataon po na nasurpresa tayo sa isang event kung saan pinuntahan po natin, kasama po natin si Sir Jonathan Espanto at syempre ang company po ng Aiba at ng Bitmake. So sa isang demo area po ni Sir Pipito Miralles at syempre sa area po ni Tatay Alito Arenas. So kaya nga po mga ka-farm, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik at doon sa mga nagsasabi po na ang Ka-Farm TV po ay isang scammer, wala pong katotohanan yon. Ang totoo po, ako po ang na-scam, nagamit po sa hindi maganda yung akin pong isang Facebook account. At ito po ay nanghingi ng pera sa iba't ibang tao. At kaya ko pong patunayan sa inyo yan. Sabi ko nga po, kung ako po ay isang scammer, hindi nyo po ako nakikitang humaharap sa inyo. At hindi nyo po makikita na kasama ko po ang mga boss ko. At doon naman po sa mga sumisilip sa atin pong secret weapon. Ang secret weapon po ng Ka-Farm TV Mingo Protocol, uulitin ko po, ito po ay combination ng iba't ibang uri ng chemicals na ginawa po ng magkakaibang chemical company. Ito po ay tinawag ko pong secret weapon sa kadahilanan po nung time na ito po ay ibinabahagi ko po, ay ako po ay pinagtatawanan. Kaya ginawa ko po, tinawag ko na lamang po siyang secret weapon dahil ang sabi po nila, hindi daw po pwedeng pagsama-samahin ang iba't ibang uri ng lason dahil hindi daw po ito effective. So balit nung ito po ay nasubukan ko at naipakita ko po na maganda pang resulta sa ating pong mga area, ito po ay binabahagi ko basta't sa ating pong mga solid na mga ka-farm. Ito po ay hindi ko po pinanghihingi, ito po ay binibili ko ang lahat ng ingredients from different chemical company at yung iba po dyan, ang ingredients po ay nanggagaling pa po ang supplier natin galing po sa Mindanao. Subalit, kahit ganun pa man po, ay ang ating po mga chemicals, lahat po yan ay registered. Kaya sabi ko nga po, kung i-challenge nyo po ako, willing po ako na ipasuri ang akin pong secret weapon. Pero may pag-uusapan po tayo dyan. Dahil kaya ko pong tinawag na secret weapon yan, yan po ang nananatiling nag-iisang alas ng Ka-Farm TV. Ang secret weapon po ay tatak ng isang tunay na manggero, tatak ng isang ordinaryong manggero na nakadiskubre ng sariling pamamaraan para makontrol ang ating pong mga kalabang insekto. Subalit hindi ko po sinasabing 100%. Subalit kaya po nating pagaanin, kaya po nating paliitin ang pinsala at kaya po nating iayos ang mga nagiging problema ng ating pong mga solid na mga ka-farm. Muli, God bless po sa ating lahat. Muli nandito po ang inyong nag-iisang ka-farm. Lagi ko pong sinasabi at lagi nyo pong tatandaan, ang Ka-Farm TV po ay hindi po isang eksperto. Ang Ka-Farm TV po ay hindi isang perpekto. Pero ang Ka-Farm TV po pagdating sa mangga ay hindi na po bagito. Muli, God bless po sa ating lahat. Shout out to Aiba Philippines, shout out kay Boss Jonathan Espanto, shout out kay Boss Ariel Philip, syempre kay Tatay Lito Arenas, at syempre sa LM Arenas Agri Products. Maraming salamat po Tatay Lito Arenas. Nananatili pong kayo ang aking idolo at saan man po ako makarating, kayo po ang taong hindi ko po malilimutan. God bless po, I love you all. Please support Ka-Farm TV po sa ating channel sa YouTube at support my advocacy to educate more Filipino mango farmers. At ito po ay hindi po lehitimong
sinasabi nila na negosyo. Ako po ay hindi kontrolado ng kahit anong chemical company. Tayo po ay nagiging daan lamang para patunayan ang husay at galing ng kanilang mga produkto nang dahil po sa ating pamamaraan at nang dahil po sa ating pong mga proseso. God bless po. I love you all. Shout out sa mga sprayer ko dyan sa Pangasinan. Shout out sa mga sprayer ko dyan sa may area ng Mindanao. Shout out sa mga sprayer ko dito sa Cavite. At syempre, shout out sa mga sprayer ko sa may area po ng Zambales. Sa atin po mga solid ka-farm, Luzon, Visayas, Mindanao, nananatili po ang inyong ka-farm. I always be ka-farm at your service. God bless po. I love you all.